Hey guys! Tumakas na naman ako. I have a mini vacation for 2 days bago tayo mag-Miss World. Yes! It's almost summer here in the United States, especially in California. I'm here in Temecula country. It's a wine country. Ganda naman ng lugar na ito. Very nice. Ikot-ikot tayo. There's also a bar. Nasaan na ba yung bar? Ayan. Merong bar sa pool. So pwede tayo mag-margarita mamaya, di ba? Ito, this is what you call the topless edition. Talagang wala. Pero walang pabakat ha. Hindi pa ako ready. Siguro sa Bangkok ready na ako for mga pabakat. Pero for the moment, wag muna. I hope the audio is clear. Anyway, I'm here to talk about Angry Julia. Angry Julia, angry to the Philippines. I don't know what's going on. If you notice, in almost all of the beauty pageants that the Philippines compete, talagang laging frontrunner ang Philippines. Except for Miss World. And Miss World is the oldest one and we only have one winner, diba? Hirap na hirap tayo every year. What is going on? Sabi nila meron daw angry bird si Julia sa atin. And there's another story na nagtampo for several occasions. So number one na naisip nila up to now, I hope hindi na, is yung pagka hindi tanggap ni Evangeline Pascual. These are just rumors or hearsay na bakit hindi favored ang Philippines sa Miss World. So, just take it with a grain of salt. Mga lang to, mga haka-haka lang, mga usapang barbero. Don't take it seriously. So, that's one of the reasons. Yung winner during that time, mahilig man lalaki. According to the internet. Pumapato sa may asawa, kung kani-kanina pumapato na celebrity. Pero lagi siyang dinidepensa ni Julia hanggang hindi na nakayanan. Na kailangan i-dethrone na siya. Tapos ang nangyari was they asked Evangeline Pascual to take over. So yun sana dapat ang ating first crown, but it didn't push through. Then it was given to another country who fulfilled the requirements of the last remaining months of the Miss World pageant. That's the first one. Ay ba, may daddy sa likod. Gaysel, asan ka? May daddy sa likod, lagot siya. Mamaya sa shower. Hindi, joke lang. The other one is yung incident na hindi nag-host ang Philippines ng Miss World. I think there was also a time na nag-promise ata si Sir Arnold. Kaya lang ang gusto niya, kailangan manalo muna tayo bago siya mag-host. So that's one of the dilemma. The other dilemma is, I think during the time of Catriona Gray, we were supposed to be considered as a host for Miss World. Kaya lang dahil nanalo si Catriona Gray, so lahat ng investments, lahat ng sponsors, at lahat ng efforts ng Philippines napunta sa Miss Universe. So isa yun sa mga naiisip. Another one na iniisip din nila is may kasalanan din ang Binibining Pilipinas. Kasi the best of that batch is always pinapadala sa Binibining Pilipinas sa Miss Universe. So second place or runner-up lagi ang pinapadala sa Miss World. So at that part baka tayo ang may mali. Ang isa pang problema sa Binibining Pilipinas noon is talagang pasosyal at kung sino yung mga mayayaman, magandang pinag-aralan, mga cum laude, yan ang pinapadala sa Miss World. Hindi masyado mataas ang face card na pinapadala sa Miss World ng Binibining Pilipinas. And Binibining Pilipinas was carrying the Miss World pageant for the longest time, kaya wala rin nangyayari. So I think one of those are the reasons. What else? The other reason that
is the being non-confederate tayo ng British Empire. So like Indonesia, India, Canada, ano ba mga country ng British Empire? Singapore, is Malaysia I think also. India of course, kaya love na love niyang India. I don't know what's with the Indian women na gustong gusto talaga ni who's this? Ni Julia. So yun lang naman. Yun lang naman ang mga haka-haka kung bakit hindi tayo nananalo. Diba? Pero what about this time kay Krishna? What are her chances? Number one, maganda talaga si Krishna. Maganda talaga siya. So face card is check. Body, although hindi naman important, diba? But at least body as in health wise, check. Kasi maraming trabaho Miss World, dumilibo talaga yan at maraming mga activities. What else? Ang kanyang behavior, double, triple check. Mukha namang GMRC at mabait si Krishna sa pinapakita niya. I can almost feel na parang siya kakambal si Meghan Yang in all aspects. So kung nasa mood talaga si Julia this time na makakuha ng isa pang Meghan Yang, I think this is the right time. Kung hindi niya ipapanalo itong or she won't recognize Krishna, it's gonna be a hard time bago tayo makakuha uli ng katulad ni Krishna or katulad ni Meghan. As I always say, if you don't get it now, when are you going to do it? Diba? Which nangyari nung sinabi ko kay Chelsea at nangyari din nung sinabi ko kay kay Alexi Brooks. This is the best time for her to crown that Philippine queen because this is the best that we have sent besides Meghan to the Miss World. Huwag niyang sayangin. Katulad what happened to Catriona. Sinayang niya yun. Diba? Kinuha niya yung Puerto Rico ba yun? Oh my God, that was so devastating. Hindi, halos maiyak ako nung nakita ko yung televised no. Sabi ko, my God, really? Yan ang nanalo? Mukha lang housekeeper ng hospital namin. Bakit yan ang nanalo? Ay nako, I'm sorry Miss Puerto Rico. It's just a joke comment. Ay nako, tapos tapos isa pang advantage ni Krishna ay ang kanyang pangalan, di ba? Krishna. Ano ba yun? The God of compassion, justice, and I forgot the other one. Yun pang isang rason. Kasi kung maraming judges na Indian, hopefully makarelate ang pangalan niya, Krishna. I hope maipasok siya sa top 4, no? If in case makapasok siya sa top 10, top 5, top 2, then last 2. May last 2 ba sila? Ang alam ko yung 4 sa lang ata. Then the rest of the other 4 will become continental beauties. Kung meron pang continental beauties. I'm exercising guys. Masarap mag-exercise sa water. Magaang, saka hindi matagtag. Especially, alam mo naman, pag lolas of pageantry ka na, kailangan maingat ka sa katawan mo. Kailangan you have to maintain what you have. Ano pa ba? Another one is yung kanyang comm skills. Guys, alam nyo, natuwa ako sa kanyang ginawang sa head-to-head. Although, wala naman masyadong ginawa siya in terms of activity. Hindi sing bigat na mga cancer, breast cancer, of course, education and children and animal ang kanyang ang kanyang peg. Naku, may daddy na naman sa kanto. Disorient. Nakakawala ng attention. Balik tayo sa attention. So, ang ganda-ganda, yung kanyang hand gestures, yung tone, wala siyang papel. Ang ganda ng niya. Ang pinakita niya ron, hindi yung bigat ng content ng kanyang ginawa or advocacy. Ang pinakita niya doon that she is a good speaker. And that's a big plus, especially sa Miss World. They need somebody who's so tapos yung brain, mukha namang matalino naman ang girl, di ba? At nakapag-aral naman ang girl, mukha namang matalino. So
Actually, she's a complete package. Very complete. If the law of average, sabi ko nga sa atin, di ba, law of average, she's average in everything. Nakasali siya sa talent, nakasali siya sa head to head. Okay naman siya sa, I mean, in all aspects in competition, even sa top model. Although hindi lang na-recognize ang kanyang damit. Pero modeling wise, mukha namang pak na pak naman siya. Is it only me or is it only us? Pero hindi eh. Ang nakakaloka nito, even the Latino community, siya ang number one palagi. Diba? Minsan si Opal, pero halos palagi, ang napipili na number one ay si Krishna. So may pag-asa tayo guys. Hayaan nyo na hindi tayo nanalo sa mga lecheng mga ano yan. Hindi naman yung ano eh requirement to become a winner. Minsan wala pa ngang ni isang nasalihan ata yung mga winners sa ibang Miss World. Ang importante lang kay Krishna, which is she doing? Kung akong tatanungin, meron pa ba akong idadagdag or tip? Wala na. Wala na. She is the perfect candidate for Miss World. Talagang nakita natin nagtrabaho ang bata. She did her best. She looks at her best. She communicates best. Tapos, napakaganda pa ng social skills niya. Parang marami siyang kaibigan or kachika doon sa mga delegates. So we just have to wait. We just have to wait kung yung kanyang best is enough for her to be recognized. Wala na akong masasabi kay Krishna. If she joins another pageant next year, in case she's not lucky today, magsusupport talaga ako yan. And she's going to be, I'm sure, a future queen of Philippine pageantry. Sabi nga ni Catriona, minsan hindi ka nabibigyan, you are just redirected. Hindi ka nabibigyan corona or position, you are just redirected. At yun naman ang nangihinayang naman ako. Because ang ganda naman sana kung si Krishna will be able to get the second crown of Miss World. Well, anyway, I'm gonna watch it live. Anong oras ba yun? Siguro mga, I think 6 a.m. Los Angeles time. So I'm gonna watch it live. You can pass by my channel. Let's see. Gusto ko ma-experience. Gusto ko baka maiyak na naman ako. Huwag na sana ako maiyak. Tama na yung mga iyakan. Diba? Yeah. Enjoy natin ang view. Ganda, magsa-sunset na. Kaya perfect ang color for photography. O, diba? Ang ganda sa face. Ang ganda sa face. Yes. Tapos doon may mga kids, ano. I tried to vlog here before. Ang problema, merong music one time. Kaya I think si Contesera ata, si Primo at si Andy ang ka-vlog ko. So I just transferred to the upper deck of the pool para walang music. Because by that time merong music. Diba baka maiba naman ang ating vlog. Yes. Mamaya magbablog ako later. Hindi ko pa alam kung anong topic ko. Siguro sa hotel room ulit. Diba? Sarap! Jogging. Okay, I think that's enough for now. Kakain muna ako in a Chinese restaurant. Or meron ako isang favorite dito, yung lobster omelette. Oh my God, ang sarap. And it's only $15. Tapos plus soda or coffee additional for mga $20 lang. Pero ang sarap naman ng lobster omelette. Kasama na doon ng fries saka bread. Hindi ko lang alam kung pwede mag-rice. Tapos meron na ring dessert yun. But it's inside the hotel. Goodbye for now, guys. Thank you for passing by. Yung mga supporters dyan, salamat. Yung nakicommunicate sa akin, nakikipag-comment at nakikipag-away, salamat din. Mga OFWs, thank you din for your support for our country and for the Philippines. Tapos ang masasabi ko lang sa bandang huli, ilabas ang mga rosaryo. Sino ba yung nag-comment pag sinasabi ko daw ilabas ang mga rosaryo nananalo yung contestant. Oh my God, kay Krishna, 2 rosaryo ang ilabas natin.
Okay guys, this is just a short vlog. Gusto ko lang pag-usapan si Angry Julia. Hindi naman siguro angry, baka nagtampo lang. Kasi hindi tayo nag-host eh. Ewan ko ba? Gusto panalo muna bago mag-host. Ganun ba yun? Bye!